Magandang araw sa iyo na nakikinig ngayon. Baka katulad mo rin ako ngayon, wala ka namang iniisip, wala kang problema na inuulit-ulit, pero hindi ka makatulog. Pagod na ang katawan mo, pero gising na gising ang utak mo. At minsan, pati puso mo parang umiikot, hindi mo maintindihan kung bakit. At habang nananalangin ka, parang hindi ka makapokus. Gusto mo namang lumapit sa Diyos, pero bakit ganito? Bakit parang walang katahimikan? Kung nandyan ka ngayon, gusto kong sabihin na naiintindihan kita at may mensahe ang Diyos para sa iyo. Ngayon, samahan mo ako habang pinag-uusapan natin ang resting in God when your heart won't rest. May mga gabi na hindi ka naman stress, hindi ka naman galit, wala ka namang problema na dapat isipin. Pero bakit hindi ka makatulog? Bakit parang gising sa loob? May mga panahon sa buhay na ang pagod ay hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ito yung pagod na hindi makita ng iba. Ito yung pagod na hindi mo maipaliwanag. Ito yung pagod na kahit magpahinga ka, hindi nawawala. Hindi ito sign na mahina ka. Hindi rin ito sign na may mali sa iyo. Ito ay sign na may hinahawakan ang puso mo na hindi mo namamalayan. Minsan, hindi problema ang gumigising sa atin, kundi bigat na hindi natin nabibitawan. Alam mo yung nananalangin ka, pero walang laman ang prayer mo? Parang inuulit mo lang, pero hindi mo maramdaman. Gusto mong makipag-usap sa Diyos, pero parang may manipis na kortina sa isip mo. Hindi ka makapokus, hindi mo maramdaman yung presence ni God. Ito ang totoo, hindi nawawala ang Diyos kahit hindi mo siya maramdaman. Hindi nababawasan ang pagmamahal niya kahit hindi perfect ang prayer mo. Hindi bumababa ang value mo kahit mabigat ang puso mo. Minsan, hindi tayo pinapahinga ng katawan natin kasi gusto munang pahingahin ng Diyos ang puso natin. Ang hindi makatulog kahit pagod, ang bigat na hindi mo maipaliwanag, ang utak na ayaw tumahimik. Lahat yan ay silent battles. Laban na hindi nakikita ng iba. Laban na walang aplos. Laban na walang nakakaintindi kundi ang Diyos. At minsan, hindi tayo nagpapahinga dahil subconsciously natatakot tayong huminto. Takot na baka pag huminto ka, saka mo maramdaman ang lahat ng sakit. Takot na baka pagpikit mo, bumalik lahat ng iniwasan mo. Takot na baka hindi mo kayanin. Pero ngayon, sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi mo kailangang kayaning mag-isa. Minsan, akala natin ay yung tipong banayad ang pakiramdam. Maaliwalas ang isip at magaan ng puso. At kapag hindi ganun, feeling natin mali na tayo. Pero ang tunay na pahinga sa Diyos ay hindi nakabase sa nararamdaman mo. Nakabase ito sa kanyang kabutihan. You can still rest in God even when ang gulo ng isip mo, pagod ang katawan mo, hindi ka makatulog, hindi mo maramdaman ang presence niya, hindi mo maayos sabihin ang prayer mo. Because resting in God is a decision, not a feeling. It is a quiet surrender of saying, Lord, hindi ko na kaya pero nandito ako. Lord, hindi ako mapakali pero sa iyo pa rin ako hihinga. Lord, hindi ko mapokus ang isip ko pero hawakan mo ako. At yun ang tunay na pahinga. Hindi perfect ang prayer pero totoo ang puso.
May mga gabi na hindi ka mapapahinga dahil ginusto mo, kundi dahil pahihingahin ka ng Diyos. Hindi mo man maramdaman pero may ginagawa siya sa likod ng katahimikan. Inaayos niya ang lakas mo, binubuo niya ang puso mo, tinatanggal niya ang mga hindi mo kayang bitawan. Pinapakalma niya ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at hinuhubog niya ang puso mo para maging mas matatag ka bukas. Hindi ka makatulog, hindi ibig sabihin na wala siya. Minsan, siya mismo ang humihinto sa iyo para huminga ka. Because God is not asking you to be strong tonight. He is asking you to rest even in your unrest. Ngayon, huminga ka muna. Dahan-dahan. Sa bawat paghinga, sabihin mo sa puso mo, Lord, Ikaw ang pahinga ko. Huminga ulit. Lord, hawakan mo ang puso ko. Ulitin, huminga ulit. Lord, payapain mo ang hindi ko kayang payapain. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi mo kailangang puwersahin ang tulog mo. Ang kailangan mo lang ay isuko ang gabing ito sa Diyos. What God wants you to know tonight. Una, alam ng Diyos ang pagod mo. Hindi siya bulag, hindi siya tahimik, hindi siya malayo. Ikalawa, hindi mo kailangang maging okay para mahalin ka niya. Kahit gulo ang loob mo, buo pa rin ang pagmamahal niya. Ikatlo, hindi mo kailangan ang perfect faith. Ang kailangan lang niya ay ikaw. Ikaapat, may ginagawa siya kahit hindi mo makita. Hindi mo maramdaman, hindi mo maintindihan. Ikalima, papahingahin ka niya, hindi lang ang katawan mo, kundi ang puso mo. Tayo'y manalangin. Panginoon, narito ang anak mo, pagod, hindi makatulog, hindi alam ang bigat na nararamdaman. Panginoon, ilapit mo siya sa iyong dibdib. Palitan mo ang takot ng katahimikan. Palitan mo ang pagod ng kapayapaan. Palitan mo ang pag-aalala ng pagtitiwala. Kung hindi man siya makatulog agad, kung gulo pa rin ang loob niya, yakapin mo siya. Lord, tonight, let her heart rest in your love, even when her mind can't rest, even when her body is tired. Let her soul breathe in your presence. Sa iyo namin isinusuko ang gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen.